Alam niyo ba kung paano nanlilin lang ang mga conmen? Ayon sa pag-aaral ng University of Cambridge, karamihan sa con artists ay gumagamit ng social engineering. Ibig sabihin, ginagamit nila ang emosyon at tiwala ng tao para makuha ang gusto nila. Una, binabaha nila ang utak ng biktima ng confidence. Kaya nga tinatawag na con, galing sa salitang confidence trick. Pero para makuha nila ang confidence mo, kadalasan, sisirain muna nila ang confidence mo sa iba. Gagamit sila ng paninira para mailipat ang tiwala mo sa kanila. Pangalawa, gumagamit sila ng scarcity at urgency tactics. Hindi lang yan kagaya ng, oh, limited offer lang to, o last chance na. Minsan din sasabihin nila, madami na kami, sumama ka na sa amin. Ayon sa Journal of Consumer Research, kapag nakikita ng tao na maraming kasali, lumalakas ang loob niyang sumunod kahit hindi niya lubusang pinag-iisipan. Ito ang tinatawag na herd mentality o bandwagon effect. Pangatlo, tinatarget nila ang kahinaan ng memory at emosyon ng tao. Ayon sa American Psychological Association, mas madaling malinlang ang taong stressed, malungkot o naghahanap ng mabilis na solusyon. At minsan, ito ang mas tuso. Kung sino pa yung laging nagsasabi na, uy, niloloko ka dyan. Sila pa mismo ang tunay na manloloko. Ginagamit nila ang takot at duda para ilihis ang tiwala papunta sa kanila. Kaya tandaan, kapag masyadong binibida ang sarili at panay naman ang paninira sa iba, baka kinokon ka lang ng mga yan. At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Nakita niyo mga kapatid, dito ko muna. At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila. Meron talagang pangangaral mga kapatid eh. Kaya makikita nyo kung yung kiniklaim ng MCG ay scarce, wala namang pangangaral na sa kanila eh. Dahil yung puno nga nila, di ba? Hindi nga raw maghuhukay pa ng mga hiwaga. So wala na siyang pakialam sa pangangaral. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, mag-assess kayo yung mga nandiyan pa sa loob. Hindi yan church. Kasi walang pangangaral dyan. Charity institution na lang yan. Pero ang iglesia, may pangangaral, may nangangaral. So, nung panahon noon, may nangangaral. Tapos, yaong ang nagsitanggap ng kanyang salita, ay nangabautismuhan. Hindi naaanib dahil sa lugaw. Hindi naaanib dahil sa paggawa mo ng mabuti. Hindi ang pagpapakilala mo ng samahan mo yung paggawa ng mabuti. Hindi. Aral. Kasi religion kayo di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, tanggapin nyo na ang reality. Hindi na yan religion. Charitable institution na yan. Ang mga charitable institution, ang kanilang propaganda through good works. Ang church, ang kanilang means of convincing people, aral. Brad, meron naman tayo yung doktrina si Besyo napatay na pine-playback na lang So, hindi na mangangaral yung nakatayo sa inyo dyan ngayon. Hindi siya nangangaral Yun dapat, para mabautismohan, tinanggap yung salita. Nangyayari ngayon sa MCGI is scarce. Kaya nabautismohan, napakain gabi-gabi. Naabutan ng mga, alam na naman natin yan. Maraming naaanib dahil sa pakinabang, naghihintay sila. Pero hindi dahil sa napakaganda ng narinig nilang aral. Ang nasabi lang naman nila maganda, yung doktrina Sino dito na nanonood ngayon, yung naanib sa doktrina, ang ganda. Nung dumalo na sa lokal parang naiba na. Marami kasi nagsabi na sa akin ganun Brad, kaya ako umexit ang ganda-ganda ng doktrina Nung nakita ko na si Daniel wala na ako matutunan. Umexit na ako. Alam ko, meron din sa inyo mga nakaranas ng ganyan, yung mga naanib na ng panahon ng pandemic hanggang ngayon. Yaong ang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismohan. At nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ay may 3,000 kaluluwa. Imagine niyo panahon na yon 3,000 na naanib, na bautismohan nung panahon na yon. Imagine niyo kung gaano, kung i-imagine niyo yung pangyayari noon, wala pa namang internet noon, walang TV, walang mga ganon, walang cellphone, wala. Kaya makakumbinsi ng ganong karami, iba talagang powers yun. Nakita niyo mga kapatid? Yun, iba talaga powers nun. Ngayon, sabi raw 1,000 mahigit. Pero pag sumilip ka dun sa GC ng mga bautisador sa buong mundo, bilangin mo lahat ng ay nako. Hindi pa tumutungtong ng 300 Sa totoo lang. Saksiya, yung mga worker, alam nyo yan.
Yung isang kaibigan kong matalik na worker, alam din niya yung galing din siya doon sa loob eh. Alam din niya, nakakapagpatotoo ang mga manggagawa. Hindi umaabot ng 1,000 mahigit. Ewan kung umabot siguro ng 400, 300, baka swerte na yun eh. Kada mass baptism. Swerte na yun, mga kapatid. Tuloy po natin. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay sa mga panalangin. Kasama yung mga apostol. So, panahon na ito, buhay pa mga apostol. Papaalala ko ulit nagbabasa lang tayo. Huwag nating angkinin. Alisin nyo muna yon mga kapatid. Alisin yung pagka-delusional. Nagbabasa lang tayo ng mga pangyayari nun. Tuloy natin. 43. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. Yung mga apostol, gumagawa rin ng mga kababalaghan at tanda. Sabagay, kaya nga tayo nag-exit eh. Nakakita rin tayo ng mga kababalaghan, di ba mga kapatid? Ano ba yung mga nakita nyo mga kababalaghan na nakapagpatibay sa atin ng ating pananampalataya na hindi na talaga yan ang totoo? Marami rin kababalaghan ginawa ngayon eh. Hanggang ngayon nga ayaw aminin, di ba? Nga lang, iba yung kababalaghan ng mga tanda na ginawa ng mga apostol noon. Nakakumbinsi eh. Kaya nga napaanib 3,000 nung panahon na sinusulat ito. Eh ngayon, marami rin namang umalis. Baka hindi lang 3,000. Sa totoo lang mga kapatid, hindi lang. Kasi nalagas talaga mga kapatid eh. Ayon nga doon sa mga kapatid nating mga closet na officers eh. Nasa 20-30% na lang ng abulo yan. Imagine niyo mga kapatid, sa mga lokal. Malaki na ang 40%. So sabihin mo halimbawa, may abuloy $100, naging $20 na lang ang pumapasok kada abulo yan. Diba? May kababalaghan din eh. Pero iba yung kababalaghan ngayon. Tuloy po natin. At ang lahat ng mga nagsisisampalataya ay nagkakatipon. At lahat nilang pag-aari, ito, aking pansinin nyo mga kapatid, babasahin ko ulit. At ang lahat, ito ang sinasabi natin, yung binabasa natin to, makita natin yung dynamics, kung papaano yung pagtakbo ng iglesia noon. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon, so may pagkakatipon. At lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Napansin nyo mga kapatid? Ano napansin nyo doon? At lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. No, tuloy ko move pa tayo ng isang talata. Paano sa kalahatan? 45. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan. Pasok tayo mga MCGI. Diba? Nagsibentahan tayo ng mga lupa, ari-arian, kaskas ng card, ubusan. Ganun din sila. Binabasa lang natin mga kapatid At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan. Ganun din pala sila noon. Pa-target din kaya yon? At biglang pinagbili. Pero bakit? Ulitin ko. Akyat ulit tayong 44, didiretso ko mga kapatid. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon. At lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan. At ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Nakita nyo yung napakagandang iglesia nun? Nakita nyo mga kapatid? Nung nagkakatipon sila, magkakasama sila, ubusan sila. Nakita nyo, ubusan. Pero anong nangyari? Ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Sila ang nakinabang. Nagpantay-pantay. Yung mayaman, dumating, naanib din siya, mayaman siya. Nung magkakasama na sila, binenta niya yung mga kayamanan niya. Para hindi para maghirap siya. Para yung ibang mahihirap, magpantay-pantay din. May pangangailangan yung isang kapatid. Dahil ito, nabentahan ko, kapatid, ito. Sa pangangailangan mo, nagpantay-pantay. Kaya pala sabi, sa 44, at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Na i-share sa lahat, hindi ibinigay sa pulis. Nakita nyo mga kapatid? Nakita nyo? Kaya, common sense. Pwede bang ang apostol mayaman, tapos yung member mahirap? Kayo sumagot mga kapatid. Sa ganitong senaryong iglesia, pwede bang yung apostol mayaman at yung member mahirap? O yung diakono ay mayaman, tapos yung member mahirap? O yung may member na mayaman, tapos may member mahirap, yung apostol mahirap? Pwede ba yon? Hindi pwede. Nakita nyo ang ganda?
Nakita nyo, ganda mga kapatid? Ang ganda ng iglesia. Napakaganda. Hindi ito pa-target. Kasi kusa nilang pinagbili yung kanilang pag-aari. Para ano? Para ibahagi sa lahat. Pare-parehas tayo, hindi natin ibenta tapos bigay dun sa kabila. At wala kang makikita ditong mayaman o mahirap. Hindi ko kasi masabi na walang mayaman. Alam niyo bakit? Una, hindi natin alam kung ano nangyari. Baka naman sa dami ng ari-arian, yumaman sila lahat. It's just keeping an open mind. Nakuha nyo? Baka yumaman sila lahat. Baka may sobrang yayaman pala nung time na yun. Di nagkapera sila lahat. Guminhawa sila lahat. Bakit? Ipinamahagi sa pangangailangan ng bawat isa. So, pwede namang merong sobrang hirap nakaahon. Correct? Kasi nagkapantay-pantay eh. Kaya nakita niyo yung dynamics ng iglesia nung panahon nun. Napakaganda. Kaya ang daming makukumbinsi. Ang daming umanib. Napakaganda. Maipagmamalaki mo talaga. Kaya kung ikaw, greedy ka, hindi ka aanib. Mawawala pera mo eh. Kasi maipapantay sa lahat eh. Nakita nyo mga kapatid? Pero mayamang ka, bukal sa loob mo pagtulong, naunawaan mo, aanib ka eh. At magiging pantay-pantay. Hindi ka naman maghihirap eh. Hindi ka tulad nung ginawa sa atin sa MCGI. Dapat kung meron ka talagang concern sa members mo, kayong mga manggagawa dyan, huwag niyong pigain ang kapatid sa resources. Hindi sukatan ng pananampalataya yung pagtulong sa gawain. Laging kung ano lang ang nakaluluwag sa kanila. Dahil once na piniga mo ang member, hindi diwa ng Diyos yan. Dapat pantay-pantay. At ang pinaka-ultimate dyan, yung leader nyo napakayaman, bilyonaryo. So hindi iglesia nung nasa Biblia yan. Dahil ang leader nyo nakatira sa maraming mansyon. Yung leader nyo, ang mga anak, sobrang mamahal ng mga schools nila. Ang leader nyo at ang pamilya nila, super gaganda at super mamahal ng mga sasakyan. Hindi yan yung iglesia nandito sa Biblia. Kaya yung mga nandyan pa sa loob, kitang-kita nyo, malayong-malayo yung MCGI is scarce sa sinasabing iglesia ng Diyos sa Biblia. Tuloy po natin. At araw-araw, sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan sa puso. Ang sarap. Ang sarap ng pagsasama-sama ng mga kapatid. Walang gaslighting. Yung tunay na galak. Yung pag-ibig na hindi mo kailangang sabihin. Yung pag-ibig na hindi mo kailangan lagi na lang pag-ibig, hindi mo kailangan ganun. Walang mga ganun. Yung galak kasi, malalim na kasiyahan yun. Malalim na kasiyahan yun. Hindi yun yung ang saya-saya sa MCGI. Hindi mo kailangan sabihin yun. Walang gaslighting. Makikita mo ang pamumuhay ng mga kapatid nun. Kung ano yung samahan nila dati. Ang ganda. Tuloy po natin. Na nangagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Nakita nyo mga kapatid, ang pagpupuri centralized sa Diyos, hindi sa tao. Hindi nila nire-recognize sino, si Pedro, hindi. Sa Diyos ang pagpapasalamat nila, ang pagpupuri nila. Kung gagawa sila ng kanta para sa Diyos, hindi para sa kuya nila, hindi para sa mga apostol. Nagpupuri sila, nire-recognize nila ang Diyos. At nagtatamo ng paglingap ng buong bayan. Literal yun mga kapatid. Literal yung paglingap na yun. Kaya nga, nagkakabahabahagi, ipinarte sa lahat eh. Anong paglingap ng buong bayan? Ano? Spiritual? Parehas yun. Both spiritually and literally. Kaya maginhawa ang buhay ng mga kapatid. Walang maghihirap. Wala. At wala rin namang sobrang yaman. Pinantay-pantay eh. Pinantay-pantay. Kaya kung namamasahe yung nakasakay sa bus lang, nakasakay sa tricycle yung member, abay, pati yung apostol nakasakay din sa tricycle. Hindi yung district servant nakabagong sasakyan na galing sa pera ng iglesia. Abuloy ng mga mahihirap, mga pobreng mga kapatid, pinamhuhulog doon sa upa, doon sa hulog, doon sa sasakyan na ginagamit ng mga KNP at ng mga district servant. Nag-G-jeep yung kapatid, dapat yung KNP nag-G-jeep din. Tama.
Yung leader, dapat marunong din sumakay ng bus. Pag uuwi na siya ng Bulacan, sasakay din siya ng Solid North. Sasakay din siya ng Victory Liner. Dahil yung mga kapatid, yun din sinasakyan nila. Tama? Pantay-pantay. Hindi, Brad, kasi pag mahal mo ang, hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Kaya nga nakorap nyo yung leader nyo eh. Kaya nga rin kami. Bahagi rin kami dyan dahil dati dilulo kami. Bigay kami lahat. Hindi pala dapat ganun. Pantay-pantay tayong lahat. Dahil kahit man bigyan mo dapat. Halimbawa, sabihin natin, binigay lahat sa kanya. Tumulong. Siyempre, out of parang mabuting pagtanaw ng utang na loob nagbigay ka talaga. Yung mabuting budhi ng leader, hindi niya kakamkamin yun. Ipamamahagi niya yun. Yun yung essence ng iglesia. Yun yung dynamics ng iglesia. Nakita nyo mga kapatid? Kaya relihiyon, makita nyo ang mga leader mayaman, malis na kayo dyan. Hindi yan yung iglesyang nasa Biblia. Dahil ang iglesyang nasa Biblia, pantay-pantay kayo. Wala, sa MCGI is scarce, ang nagtamo ng lingap, yung pamilya ni Daniel. At yung mga KNP, yung mga nakadikit yung mga malapit sa kusina. Pero lahat na lang mga kakapatid, general membership, wala. Mahihirap.